Kamusta at welcome back nga pala dito sa ating channel. Ngayon nga ay napag-uusapan ang pagkukumpara kina Manny Pacquiao at sa The Monster ng Japan na Oya Inoue. Nagsimula nga ang lahat dahil nga sa kanilang mga similarity o pagkakapareho. Gaya ng pareho silang Asian, parehong galing lower weight class at pareho ding multi-division champion. At ang isa sa pinagkaiba lang nila, si Pacquiao ay retired na at pumasok na sa Boxing Hall of Fame. Habang sina Oya, The Monster Inoue naman ay ongoing ang karera. At nasa gitna o nasa prime pa ito ng kanyang karera. Lalo pang uminit ang usapin nang sabihin ni Bob Arum, ang dating promoter ni Manny Pacquiao at kasalukuyang promoter naman ngayon ni Oya The Monster Inoue. Mas legendary daw ngayon ang alaga niya kaysa kay Manny Pacquiao kasi hindi ito natatalo kahit o habang umaakyat pa ito ng timbang. Di gaya ni Manny Pacquiao na bara-bara at reckless sa laban. Kaya daw ito makailang ulit na natalo sa laban. Kaya subukan nga natin silang ipagkumpara ang dalawang boksingero para patas ikumpara din natin sila sa pareho din nilang mga edad. At dahil 31 and 10 months ngayon sina Oya Inoue, kukumpara din natin siya sa Pacquiao na 31 and 10 months din. November 13, 2010 at saktong si Antonio Margarito na ang nakalaban ni Manny Pacquiao sa edad na 31 and 10 months. Ibig sabihin ganap ng 8 Division World Champion si Manny Pacquiao sa panahong iyon. Ngayon nga ay ipagkumpara naman natin sila sa mga naging laban nila sa pareho nilang edad. Sa last fight pa lang may kukumpara mo ba yung nakalaban ni Inoue sa nakalaban ni Manny Pacquiao na si Antonio Margarito na former 3 times world champion, habang ang Koreano hindi man lang kilala at wala pa sa rankings. Kung ipagkukumpara pa ang mga nakalaban ni Manny Pacquiao, karamihan mga boxing superstar at mga dekalibreng kampiyon, at samantalang ang mga nakalaban man ni Oya Inoue ay wala nga maski sa top pound to pound rankings. Ang mabigat lang talagang tinalo ni Inoue ay ang kapwa nating Pinoy na si Nonito the Philippine Flash Donaire, na tumatanda pa nung mga panahong yun na magkaharap sila ni Inoue at nahirapan pa siya talunin si Nonito Donaire sa unang nilang sagupahan. Nung kapanahonan kasi ni Manny Pacquiao noon, hindi pa uso ang tune-up fight, talagang big fight after big fight. Ang nangyari kasi noon kay Manny Pacquiao, dahil sa gutom siyang manalo, syempre at mas makilala pa, kaya lahat ng itapat sa kanya ay sinasagupa talaga ni Manny Pacquiao kahit sino pa at hindi iniwasan. Di gaya kasi noon kapag malakas ka, kahit di ka gaanong sikat, pwede ka lumaban sa pinakasikat na boxer. O nagkataon na lang din talagang mas matapang ang mga boxer noon at hindi pa uso ang pagpili sa kalaban. Gaya na lang noon nung lumaban si Manny Pacquiao kay Marco Antonio Barrera, bagamat di pa ganun kasikat si Manny Pacquiao noon kumpara kay Barrera na ganap ng boxing superstar sa mga panahong yon, at marami ng tinalong mga kampiyon. Nilabanan pa rin ni Manny Pacquiao si Barrera at nanalo via 11 round technical knockout, at doon na nagumpisang mas makilala si Manny Pacquiao at nabigyan pa ng mas malalaking laban. Di gaya sa panahon ngayon na nag-iiwasan ng mga boxer, lalo pag alam nilang malakas ang kalaban para makaiwas ito sa talo. Kaya yung talagang malalakas na boxer ngayon ay nahihirapang sumikat o mas makilala pa o mabigyan man lang ng malalaking laban. Sa huling laban nga ni Inoue, marami ang nagtataka kung bakit pinili niyang harapin o labanan ng Korean fighter samantalang malayo naman ito sa rankings. Imbis na labanan ang kanyang WBA mandatory challenger na si Morudjo Nurmagomedov. At ang sinasabing matagal ng pag-iwas nito sa isa pang kapwa natin Pinoy na si Janrel Cuadro Alas Casimero. Overall lamang talaga si Manny Pacquiao. Kung legacy lang at kung sino ang mas legendary, lumamang lang talaga sa undefeated record si Oya Inoue. Pero hindi pa ligtas si Inoue sa talo dahil ongoing pa ang karera nito at maaari pa itong matalo. Pero wala naman talagang duda, malakas at mahusay naman talaga si Inoue. Malakas at mabilis at mataas ang IQ pagdating sa ibabaw ng ring. Well, pero kung tatanungin nyo naman ako kung kaya bang lampasan o pantayan man lang ni Inoue si Pacman, ang sagot ay yes. Nasa kamay ni Inoue ang pagkakataon at bata pa si Inoue. Mahaba pa ang oras at panahon para magawa ang 8 division. Sa ngayon meron na siyang 4 division title. Ngayon kailangan niya na lang ng 4 pa ulit na division. Pero dapat talunin niya muna ang mga elite fighter at mga big names sa bawat division na dadaanan niya. Kasi kung 8 division ka nga, wala ka naman tinalong bigating pangalan, bali wala. Paano mo masasabing legendary kung wala ka naman tinalong legendary fighter?
Sa pag-akyat ni Inoue sa featherweight, tsak na mahihirapan agad siya dito pero wala pa ganung kabigat na pangalan sa featherweight division. Sa lightweight naman, andyan na sila Gervonta Tank Davis, Shakur Stevenson at Vasily Lomachenko. Sa welterweight naman, andyan na sila Ryan Garcia at Teofimo Lopez at Devin Haney. Kung makakasagupa niya ang ilan sa mga yan, siguradong mapapabilang si Inoue sa isa sa mga mahuhusay na boksingero sa panahon ngayon. Yun ay opinion ko lang naman, at kung may opinion din kayo, pwede kayo mag-comment sa comment section. I-comment nyo na lang. Doon natin ituloy ang usapan at kwentuhan. At kung nagustuhan nyo nga pala ang ating video na to, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-iwan ng comment and share.